Yan kasi ang problema sa inyo eh. Yung nagpi-feeling kayo mga matatalino sa sarili nyo, 'di ba? Yung nagpi-feeling kayo ng mga sosyalin kayo. Pero yung ugali nyo, ugaling imburnal. Ayon sa source ng Bilyonaryo News Channel, posibleng niluto ang 1 oras daw nag-usap sina Soto at Pangulong Bongbong Marcos. Kausap ko na po yung DOJ na nakahanda po silang tulungan kayo. Ang nangyari nga lang, bumaligtad naman ang DOJ. Eh bakit nila pinresent yung Mayor Vico ng Pasig? Hindi ba dahil sa kalaban niya yon? Ano naman nung aming presidente na Senado ngayon, yung Vico Soto? Hindi ba pamangkin niya? Pamangkin, yes po. O di may politika dito, hindi ba? At eto na nga mga kababayan, Master Judea, nagbabalik na naman. Kumusta po kayo? At sa video na ito, pag-uusapan na naman natin ngayon ang mga bagay-bagay na nangyayari sa ating lipunan na ginagalawan. Okay, samantala, bida-bidang Pinklawan, pahiya sa pang-aangkin ng rallying gaganapin sa September 21. Aba, pahiya konti no. Hoy, Lisa, Ivy, Mendoza, huwag kang bida-bida. Samantala, Boy Rimulya, walang isang salita, pareho ng amo niya na hindi marunong tumupad sa usapan. Eto, Tito Soto, pambansang tuta, ginagamit na kasangkapan para maisakatuparan ng plano ng mga buhaya sa lipunan. So ramdam na nila ang galit ng taong bayan kaya gumagawa na naman sila ng mga eksena para makalimutan ang mga kawatan na pinangalanan. Kaya nga ito, kaliwat kanan ang protesta pero may panawagan sila. No permit, no rally daw, sabi ng gobyerno. Oo. Bakit? Noong nagnanakaw ba kayo, kumukuha kayo ng permit? Di naman, di ba? So, kayo ang kumuha ng permit sa nanggagalit na taong bayan dahil sa inyong kaswapangan. Galit na hindi mapipigilan para mapanagot ang mga kawatan. Ang kakapal na mukha, ang moto nila ngayon, di bali ng walang bayag, basta may bayad. Pag-usapan natin yan, pagkatapos lang ni Re. Yan ang panatero, walang inuurungan. Pag tama palakpakan, pag mali ay babanatan. Yan ang panateros, boses ng ordinaryong Pilipino. Panateros ay walang makakaawan. Siyempre, magandang araw, Luzon, Visayas, Mindanao at sa mga kababayan nating OFW, mga immigrants sa iba't ibang panig ng mundo. Magandang araw po sa inyong lahat at siyempre, bago tayo magsimula, huwag kakalimutan na mag-like at mag-share sa ating mga video at mag-subscribe sa ating channel. So, kumusta po? Maligayang araw ng Sabado sa inyong lahat at atin ang pag-usapan ang maiinit na balita sa ating lipunan na ginagalawan. Alright, magandang araw sa mga nagko-comment, sa mga nagla-like at share. Oy, salamat po sa inyo nakakatulong sa ating channel yan. So, samantala, pag-usapan muna natin ang isang lukarit na bida-bida na nang-aangkin ng hindi naman sa kanya. Tangina, dapat yung mga ganitong tao, yung mga dapat sinusunog, yung mga bida-bida. Wala sa hulog eh. So, eto po mga kababayan, ang kanyang post. Oo, eto po yun. Saan na ba yun? Yan, okay. Kilala niyo po ba yan? Hindi ko nga kilala yan eh. Ang pangalan daw niyan ay Ivy Lisa F. Mendoza. Okay? Walang hiya pag mga Lisa talaga, yung karamihan hindi naman lahat, pero karamihan sa kanila mga mga patanga-tanga. Okay. Yan, ito yung post niya. Oo. Sabi niya, tara na. Ayan yung nasa kaliwa sa screen, Tara na sa Luneta at ilabas ang galit sa mga magnanakaw at walang hiya. Tapos may PS pa siya, Sabi niya, PS. Oo. Bawal ang mga tanga at oportunistang DDS. Gumawa kayo ng sarili nyong rally sa ilalim ng puno ng kamatis. So yan mga kababayan, kung pagbabasihan natin yung kanyang post ay para bagang sila ang organizer nito. Kung akala mo, apakatalino ang putya, di ba? May itatalino ba yung itsura na yan, manang? Ipanalo nyo muna yung laban nyo bago kayo magtali-talinuhan. Mga alagad kayo ng talunan eh. Eto, talunan na naman kayo dito. Nadadamay pa sa inyo yung mga nananahimik lang ng mga pinklawan-dilawan dahil sa pagbibida-bida mo. Nananahimik yung iba, ikaw bida-bida ka. Eto, sagot sa'yo ng hip-hop community.
ang sagot sa post mo, ayan, nasa kanang bahagi ng kanyang picture. Ang sabi ng mga organizer nito, mga kababayan, mga tol, paalala lang, huwag kayo malilito. Hindi totoo na bawal pumunta kung ikaw ay DDS or Pink or BBM. Walang kulay ang hip-hop. Walang partisan, walang politiko. Ang hip-hop ay para sa mga Pilipino. Inuulit namin, walang kulay ang gaganaping pagtitipon sa September 21. Misleading po itong post ni Madam Ivy Lisa Mendoza. Pakidelete na lang po. Akala ko putang ina kayo may-ari ng rally. Akala ko kayo ang organizer. Puta yung damit mo pa, never again, never forget. Parang galing pa kay Joey De Vivian. Ha? So misleading yung post mo, iha. Oy manang. Ano pa ginagawa mo, Lisa? Ha? I-delete mo na. I-delete mo na. Pero hindi niya i-delete yan, syempre. Kasi kahit pa paano, may traction yan sa mga tanga rin na mga nagpapalaw sa kanya. Naghahanap ng simpatya yan. Ganyan ang mga ugaling talunan. Kapag hindi sila makikinabang, hindi sila sasali dyan. Ang gusto nga dyan, ang mga gusto nga niyan, walang pumunta sa rally na yan. Di ba? Sasabihin mong tanga, sasabihin mong tanga kami mga DDS. Alam namin kung saan kami tatayo. Kayo may patindig-tindig pa kayo, hindi nyo naman alam kung saan kayo titindig. Hindi nyo nga alam kung ano ba talaga pinaglalaban nyo. O kung dilawan ba kayo, kung pink ba kayo, o kung pulawan ba kayo. Alamin nyo muna kung ano ba talaga kayo. Para walang lituhan. Kayo mismo nagkakalituhan sa sarili nyo. Hindi nyo alam kung kanino kayo kakampi. Make sure where to stand. Know your battle first bago kayo magbida-bida para hindi kayo napapahiya. So yan ang problema natin, di ba? Lisa, Ivy Lisa Mendoza. Kaano-ano nito yung dilawan na si Heidi Mendoza. So tingnan mo, mga nadadamay patuloy yung mga pangalan na nanahimik diyan sa kagagahan mo, di ba? Pabida-bida ka, hindi naman pala sa'yo. Yan ang problema sa inyo eh. So mga kababayan, wala pong kulay ang rally na gaganapin sa September 21. Yun po ay para sa Pilipino. Ang maganda nga dyan, pag may nagdala ng mga placard ng mga makabayan, yung mga anak pawis, yung mga ganyan, yung mga kabataan, yung mga placard na ganun, agawin nyo, kunin nyo. Kunin ng organizer. At yung magdadala ng pangalan ng politiko, kunin nyo yung mga placard ng politiko. Kung para sa Pilipino, ang dalhin natin, bandila ng Pilipinas at yung saloobin natin sa puso natin. Hindi yung mga mapagsamantala, katulad itong putang ng Ivy Mendoza na to. Nakala mo siya yung may organizer ng rally na yan, hindi naman pala siya. So wag bida-bida para hindi napapahiya. Mendoza, walang hiya ka, bida-bida ka eh. Yung mga ugaling talunan. Ipanalo nyo muna yung laban ninyo bago kayo mag-arti-artihan, 'di ba? Mga ugaling pasosyal, yung mga mga galawan nyo ng mga pasosyal-sosyal, pero ugaling kanal. 'Di ba? Yan ang problema sa atin eh. 'Di ba? So di pahiya ka ngayon. Yan kasi ang problema sa inyo eh. Yung nagpi-feeling kayo mga matatalino sa sarili nyo, 'di ba? Yung nagpi-feeling kayo ng mga sosyalin kayo. Pero yung ugali nyo, ugaling imbornal, 'di ba? Ganun kayo, lalo na ikaw. Piruin mo nang aangking ka na, hindi naman sa'yo. Putang ugali, ang pangit. Ang pangit na ugali yan. Kaya sa susunod, umayos ka, ha? Huwag bida-bida para hindi napapahiya. Oo. At syempre, mga kababayan, dumako na po tayo sa mga tunay na issue na may kinalaman sa ating lipunan. Kasi itong mga trap politiko, patuloy tayong pinaglalalanse. Patuloy tayong pinaglululoko, patuloy po tayong pinaggagagago. Kung ano-anong eksena ang pinaggagawa nila para mapagtakpan yung mga kaalyado nilang nakakagawa ng kasalanan sa ating mamamayan, di ba? At sa bansang Pilipinas. So, eto mga kababayan. Alam ko, pero ito tanong na lang. Nakikita nyo na ba ng malinaw? May vision na ba kayo ng malinaw kung ano nangyayari sa ating bayan, di ba? Kung paano na tayo tinatarantado, kung paano na tayo ginagago, di ba? Kung paano nila kainin ang sarili nilang mga suka para lang sa pansarili nilang interes, di ba? Kung matatandaan natin mga kababayan, may mga lumabas. Itong picture na yan, mga lumabas yan, nakita si Martin Romualdez at si Vico Soto. Natapik na natin yan. Natapik na natin yan. So, ilang araw matapos makita si Vico Soto at si Martin Romualdez, lumabas naman yung balita na ibababa yung age limit sa pagtakbo bilang presidente at sa pagka-vice presidente.
Di ba? At bago rin maganap ang kodita sa Senado, nagkita rin si Tito Soto at si Marcos Jr. Nag-trending na nga rin yun sa social media. So, ibig sabihin, mga kababayan, plinano po talaga nila yung pagpapatalsik kay Chis Escudero. O, eto po yun. Panoorin ninyo. Ayon sa source ng Bilyonaryo News Channel, posibleng niluto ang pagpalit sa Senate leadership sa wake ni Judy Araneta kung saan 1 oras daw nag-usap sina Soto at Pangulong Bongbong Marcos. Kasama raw sa kanilang tinalakay ang korupsyon. Si bagong Senate Majority Leader Mig Zubiri na nag-nominate sa bagong Senate Chief, sinabing kailangan ng Senado ng reliable at trustworthy leader gaya ni Soto. Di ba? So, yan, mga kababayan. Trustworthy daw katulad ni Soto. Anong trustworthy? Paano naging trustworthy yan? Tumanda na yan dyan sa Senado Wala pang pinagkatandaan Diba? So ito, naganap na nga mga kababayan yung pagpapalit ng Senate President. Tinanggal si Marcoleta at pinalitan yung iba't ibang komite dyan sa Senado. Ngayon, kung makikita natin sa mga rally-rally, may mga ipinapakalat silang mga bayarang rallyista sa iba't ibang bahagi ng Metro Manila. Sinisigaw nila, panagutin si VP Sara Duterte. Kunyari, BBM resign, di ba? Pero, ang problema natin dito, ang pinapangalanan ay mga nasa Kongreso, di ba? Maraming pinangalanan nasa Kongreso, di ba? Papaanong nakasama si VP Sara doon? Hindi naman lumabas ang pangalan ni VP Sara doon sa mga pinangalanan na kurap at nangurakot sa flood control projects. Ano ba problema natin ngayon? Di ba? Flood control, DPWH corruption, pero bakit kasali si VP Sara Duterte? Alam niyo kung bakit? Bukod sa bayad sila, etong mga komunista kasi na ito, ito yung mga tao o mga nilalang na pinahirapan ng Duterte administration ng 6 na taon. At dito naman, kay Soto, kay Vico Soto at kay Tito Soto, dito naman, kay Tito Soto at Vico Soto, mukhang napangakuan. Nagkaroon ng kasunduan ng mga hungkang na ito, mga kababayan. So, mukhang napangakuan itong si Soto. Kasi, kapag na-impeach nga naman si VP Sara, sino ngayon ang papalit? It's either Speaker of the House or ang Senate President. Kasi, ini-impeach din nila si VP Sara Duterte, di ba? Pero, kahit alam ko na hindi papayag ang taong bayan na maging presidente sa Tambaluslos, di ba? At hindi rin papayag ang taong bayan na ma-impeach si VP Sara Duterte. Kaya kailangan nila ng plan C, plan B, plan B, plan C, plan E, plan D. So, which is ito, paupuin sa Senado o bilang Senate President si Soto. No? Pag naupo bilang Senate President si Soto, magagawa na nila ang gusto nila mangyari. 'Di ba? Yun nga pinatalsik nila si Chis Escudero para matanggal nila si Senator Marcoleta at hindi na makapaglabas ng pangalan yung mga testigo nila diyan sa Senado. 'Di ba? So kaya nga nagkakagulo-gulo yung kinontempt sa Senado, napunta sa Kongreso. So ito po yung kanilang mga plano. Lituhin na naman ang mga Pilipino. At ang pinakaulo talaga nito, pinakadulo, patatakbuhin si Vico Soto bilang presidente. Kasi madali na lang nilang mamamaniobra. Kung alimbawa, si Tito Soto ang nakaupong presidente, madali nilang maniobrahin yan, napatakbuhin itong si Vico Soto. 'Di ba? Kasi natatandaan nyo kanina, sinabi natin, or yung mga nagdaang balita, na ibababa ang edad ng mga personalidad na po pwedeng tumakbo bilang presidente or vice-presidente. So, ang basa ko dito, mga kababayan, may nangyayaring, nagkakapangakuan. Si Vico Soto napangakuan ni Romualdez at si Tito Soto naman napangakuan ni Marcos Jr. Kasi nga, itong nasa gobyerno ngayon, may kanya-kanya sila mga toka May nakatoka kay ganito, may nakatoka kay ganyan, may nakatoka kay ganito. Katulad ng ginawa nila. Kay Pastor Apollo Kibuloy at tulad ng ginawa nila kay PRRD. Si Torre naman ang nakatoka kay PRRD. So, eto kasi, pag kinausap ni Marcos Jr. yung magtito, masyadong halata. Pag kinausap naman ni Martin Romualdez ang magtito, masyado ring halata. Kaya ang ginawa nila, kinausap nila na magkahiwalay. Si Romualdez, kinausap si Vico Soto. Si Tito Soto naman, kinausap ni Marcos Jr. So, ang pakiramdam ni Soto ngayon, siya ang designated survivor. 'Di ba? Yung pamangkin niya na si Vico Soto, yun ang pambato nila sa 2028 election. At kung ganun nga ang setup nila, tumanda itong si Tito Soto na walang pinagkatandaan. 'Di ba? Alalahanin mo, Tito Soto, na ang naglagay sa pwesto, ang nagpaupo diyan sa mga yan, diyan sa inuupuan nila ngayon,
ay walang iba kundi si VP Sara Duterte na kalaunan nung nanalo na sila at nakaupo na, trinidor na nila. Eh ikaw pa kaya na wala ka namang ambag sa kanila. Di ba? Sa madaling salita mga kababayan, hindi sumusunod yung mga yan sa usapan. Oh, kapag tapos kanilang mapakinabangan, itatapon kanila na parang basahan. Tingnan niyo si Torre. Matapos matapos magawa ni Torre yung kanyang misyon, ayun. Asaan na ngayon? Ayun, palutang-lutang, hindi alam kung saan ilalagay. 'Di ba? Parang hindi tayo natututo, 'di ba? Pati itong mga politiko, hindi rin natin maaasahan na ngayon. Hindi na rin sila natututo at kinain na rin talaga sila ng sistema. Alam ko may mga utak naman ito eh. Alam nila kung ano ang mga ugali niyan, ng mga traidor talaga, mga manggagamit talaga yan. Pero nagpapagamit din sila. Kasi may ano rin sila may interest din kasi sila. Oh. So, pero ito pa isa, hanggang ngayon hindi pa nila kilala si Boying Rimulya. Kasi itong si Boying Rimulya mga kababayan, binudol din si Senator Marcoleta. 'Di ba? So hindi pa tayo nagtatanda dito na kahit noon pa, wala namang sinabing tama yan eh. Puro pambobola, parehas ng amo niya, 'di ba? Tapos etong si Senator Marcoleta, biglang nagtiwala siya dito kay Rimulya. Oh, ibig sabihin dito, nabudol ni Rimulya si Senator Marcoleta, mga kababayan. Nabudol. Napangakuan din. So ang hirap talaga magtiwala sa mga pangako nitong mag-anak na ito, mga kababayan eh. Mabubudol ka talaga pag nagpadala ka. So ito, panoorin po natin kung paano binudol. Ay nakausap ko na po yung DOJ na nakahanda po silang tulungan kayo. Basta sasabihin po ninyo yung katotohanan at maituro ninyo yung mga taong nasa likod. Ayun. Mas malalaki sa inyo. Ang nangyari nga lang, bumaligtad naman ang DOJ. Yun nga. Nakakalayo. Bumaliktad ang DOJ. So, hindi na nasunod yung usapan, mga kababayan. Kumbaga, hindi na panindigan yung kanilang usapan, yung pangako, hindi tinupad. Oo. Na naman. Mo namang, akalain mo, ito yung nakakapagtaka eh. Opo. Kausap ko ang Secretary ng Department of Justice, Linggo. Kausap ko yung kanyang USEC, siguro Biyernes o Sabado. At nakausap ko pa, bago ko uli makausap ang Department of Justice Secretary Boying Rimulya. Alam nyo naman na magkaibigan kami. Ay, opo, kahit sa Congress pa, So, kinumit niya sa akin yun. Okay yan. Sabi niya gano'n. Ang totoo niyan, partner naman namin kayo, ang Senado, para maipasa natin itong Whistleblowers Act. Pagtulong-tulungan natin yan. Sige, pangako muna sa kanila na mabigyan natin sila ng provisional immunity. Kaya malakas ang loob ko sapagkat alam ko nakahanda siya na tulungan kung sino man ang tatayo talaga na magsasabi na ng totoo. Dito wala pa kayong tinutukoy kung sino. Wala pa. Naihinuha ko lang. Sabi ko, baka sakali. Baka Hindi ka salita, niya. magturo. Kasi kako, na-upload ko na ito nung nakaraang hearing. Baka kako merong Opo. At saka sa magkusa. programang ito, Sen, noong Biyernes, di ba Oo, sinabi baka niyo merong na? magkusa. Kailangan Yan. nakahanda ako. Kaya nga, tumawag na ako sa iyo. At mabuti naman ka ako, tumawag ka na rin sa akin para makonfirma natin na magkaugnay tayo sa layo ng ito. So, yung Witness Protection Program, legitimate na remedyo ito eh. Nasa batas ito eh. Pagkatapos sinabi niya, hindi ko basta ma-approve yan. Kinakailangan mo nang isoli muna niya yung mga nakulimbat nila. Ito na po yung magkapalitan na po eh. Nagkapalitan na ito. Paano mangyayari yun? Yung sinasabi niyang restitution or indemnification, hindi kasali yun eh. Wala yun sa requirement eh. Hindi pinag-uusapan dito yung pagsusoli ng kung ano. Pwede na siguro pag-usapan sa bandang huli yun. Pero dun sa punto na siya ay nag-a-apply sa'yo, Apply pa lang. kaya niya lang gagawin yun, manganganib talaga ang buhay niya, kaya nagpapakover siya ng protection. Nakita mo yung inallege niya na may kinalaman di umano dito sa mga payola, yung mga payouts na yan, 17 congressmen. Opo. At 10 mga tao na yung iba ay private individuals at yung iba naman ay mga kawani at opisyalis ng DPWH. Sa mga tweet, 10 sa panig ng DPWH at saka pribadong mga mamamayan at 17 congressmen. O yun naman ang yun naman ang hinihingi ng Witness Protection Program. Manganganib talaga ang buhay niya sa ginawa niyang pag-expose sa pagsasabi ng katotohanan. Sa panig niya, yun ang totoo eh. Pero yung unang usapan niyo po ni Sec Boying, walang mga ganong condition, Sen? Alam naman niya na wala eh. Kaya basahin mo yung batas. Napakasimple naman ang batas. Ngayon, ito namang aming bagong Pangulo ng Senado ngayon. Yun ang kanyang idinadahilan kung bakit yung sulat na binigay ko na dapat pirmahan niya para umabot sa Secretary of Justice. Nag-research naman ako sabi niya. Hindi nag-research yan. Oo.
Hindi nag-research yan. Si Soto, magre-research. Naku, hindi nag-research yan. Yun ang utos sa kanya. Kaya yun ang ginawa niya. Yun ang totoo dyan. Nga po, hindi na nakita ko na kinakailangan palang magsoli. Aha. Ang aking kinalulungkot dito, kung talagang nag-research sila, bakit hindi nila binasa yung batas? Wala namang sinasabing ganun na magbayad ka muna. Oho, isauli mo muna kung ina-allege na ninakaw mo o ano man. Walang iniwan sa yung i-rescue kita. Halimbawa, merong kidnap or ransom. Opo. Oh, halimbawa, itong cameraman natin. O, i-rescue kita pero magbayad ka muna. Ha? I-rescue kita pag magbayad ka. Pero pag hindi ka nagbayad, hindi kita i-rescue. Magbayad ka muna. Hindi pa, parang mali eh. Oho. Kaya mo siya bibigyan ng protection at hindi mo siya ihingi ng kahit ano. Dahil nga doon sa kanyang pagpapahayag, doon sa kanyang pagtulong sa iyo, sa panig ng Estado, magsasabi na siya ng totoo. Oho. Kasi mahirap eh. Kung walang tatayo na magwi-witness, sinong mahuhuli natin? Wala. Yun talaga ang gusto nila mangyari. Walang mahuli. Kaya nga pinalitan kayo eh. Kaya nga pinalitan si Chis Escudero para matigil. Kunyari, tutuloy pa rin ang hearing dyan sa flood control projects. Pero ang mag-iimbestiga dyan, independent body na yung ginawa ni Marcos Jr. Yun na, ang mag-iimbestiga. So eto, sana nakikita nyo na mga kababayan. Nakikita nyo yung big picture kung ano yung plano talaga nila. Alam nila kasi mag-aalsa yung taong bayan eh. Sa simula pa lang, alam nila kasi mabubuking at mabubuking yan. So, napakaliit na porsyento na hindi mabuking ang mga kagaguhan nila pag nanakaw nila dahil nga nanalo si Marcoleta, 'di ba? So, may plano na talaga eh. Ito, dito sa mga rally-rally nga, sabi nga ng PNP, may plano sila kung sakaling mangyari sa Pilipinas ang nangyari sa Nepal at Indonesia, may plano sila. So, ibig sabihin, planado ang lahat, pati yung pagkudita kay Escudero. So, now, wala silang makitang ibang pwedeng magamit kundi si Tito Soto dahil tatanga-tanga nga eh, 'di ba? Mahahawakan nila sa liig, 'di ba? Kaya nga napapayag nila sa plano nila kasi isa ring tanga, 'di ba? O may interest din sa politika. Kung di man tanga, may interest sa politika dahil isasabak niya yung pamangkin niya na si Vico Soto, ilalaban kay VP Sara. Ngayon, kung mapapansin ninyo, inilaglag nila si Escudero. Nilalaglag nila si Villanueva, Estrada. At darating yung araw, ilalaglag na nila si Senator Bongo, si Senator De La Rosa, Robin Padilla. Si Tulfo nga idinadamay na nila eh. So now, pag nalaglag, ito mga senador na mga Duterte, mawawalan ng suportang Duterte camp. Doon naman nila isasampa ulit ang impeachment laban kay VP Sara Duterte. Sa pagkakataong ito, kung halimbawa sa 2026, February, isinampa, may posibilidad na ma-impeach si VP Sara Duterte kasi nga, konti na lang yung suporta niya sa Senado kung wala na si Bato, si Senator Bongo, Villanueva, Estrada, wala na, may impeach si VP Sara Duterte. Di ba? Wala nang bilang eh. Matatalo si VP Sara Duterte. Kung may isa sa katuparan nila ang pagbagsak o pagpapabagsak dito sa mga senador na kaalyado ni VP Sara Duterte, maaari na ma-impeach si VP Sara. At ngayon, once na wala na si VP Sara, ano mangyayari dito? Alam niyo na mangyayari. Ilalaglag na si Soto at si Romualdez ngayon ang tatakbo. Ganon ang galawan nila. Opo, lahat yun, aligasyon, lahat po yun paratang kung wala magkasalita. Hindi ba, Opo. Nelson, para ka namimingwit eh. Opo. Pag ikaw ay namimingwit, may pain ka. Opo, tama po. Anong gagamitin mong pain? Butete, halimbawa. Bulate. Bulate. Maliit na isda. Para makahuli ka ng malaking isda. Ayun. Pain. Kung walang pain, Walang pain. Walang pain. Sino yung papain? Yung pain, gusto niya protectionan mo naman ako. Kakagatin ako niyan eh. So ang pinangako dapat na Secboy, ano po, provisional. Hindi, sinabi niya, sige, pangakuan mo sila na sa ngayon pa lang, kaya tinawag niya na provisional immunity. Provisional immunity Manggagaling sa akin, Opo. para malaman nila, wag naman ninyo kung ano, o wag niyo munang kung ano nung ginagawa nila. Pupunta doon ang BOC, pupunta ang BIR, pupunta yung AMLA. Teka muna, magpa-apply ito eh. Opo. Ito yung proteksyon na hinihingi niya hanggang sa ma-approve na eventually yung kanyang aplikasyon. Walang sinasabi doon na kailangan kang magbayad o magbalik
nung inaakala mo na nakulimbat mo. Wala pa eh. Oho. Nag-iimbestiga pa lang tayo eh. Paano natin makukwenta kung ano yung babalik? Hindi pa wala pa naman tayo sa estado na yon. Doon po sa anggulo na ang sabi naman nila, kasi selective ang sinasabi, parang may itinatago, merong pinipili, Oo. at ang gusto daw ay magsabi ng tell-all. Walang dapat na itago. Meron pa binabanggit siya, dyan singit ko lang. Nagsimula doon sila 2016 eh. Eh bakit daw binabanggit? 2022 lang hanggang sa kasalukuyan. Parang may mga tinanggal daw na pangalan eh. Tingnan mo kung gaano katanga si Soto. Siya mismo ang nagsabi na 2015, na-suspend ang kumpanya ng mga diskaya. At 2020, na-blacklist ang company ng mga diskaya. So bakit ngayon? Bakit magtatanong siya from 2015 to 2022 to 2025 na siya mismo ang nagbasa doon sa interpellation na suspended at na blacklist nga itong mga diskaya sa panahon ni Duterte? Ganun katanga si Soto. Alam niyo kung bakit? Kasi nga may sarili siyang interes sa politika. Yun ang kanyang sworn statement. Opo. Wala akong magagawa. Ang sinasabi ng aming bagong Senate President, meron daw nagbulong sa kanya na inedit daw yung Inedit sworn daw. Yun, statement. isa pa yun. Oho. Ito ang medyo mabigat na tanggapin yung pagpaparatang na ganun. May bumulong daw na taga Blue Ribbon Committee. Paano kaya kung malaman niya ang katotohanan? Nagbulong dyan si Martin o kaya si Marcos Jr., Blue Ribbon Committee. Ikaw yung nasa Blue Ribbon Committee. Na hindi naman alam nung Blue Ribbon Committee na mayroong sworn statement na lalabas nung araw na yon. Yung sworn statement na yon, direktang ibinigay sa akin. Uli, di ba? Nagrarason lang talaga. Nagrarason lang kasi yun talaga yung pinapagawa sa kanya. Ganito gawin mo. Huwag mong pipirmahan yan. Magrason ka na lang. Kaya lang, yung rason ito ni Soto, pantanga talaga. Oo. Opo. Hindi alam ng Blue Ribbon Committee. Paano mong sasabihin na inedit? Sino mag-e-edit? Diretsong pumunta sa akin. Yun pa. Oho. Ako nag-edit. Yung araw na yun, binigay, magsisimula na kami. Doon mismo sa hearing. Hindi naman doon sa hearing. Basta kinakailangan. Doon sa araw ng hearing. Ilang oras na yung bago kailangan makuha ko. Oho. O pagkatapos sasabihin nila, merong nag-edit. Ito yung nakikita kong parang hindi na tama eh. Kung mo ba sinabi niya na congressman ang naging kasama niya, naka-transact niya, ibig sabihin hindi na totoo. Kung mo ba wala siyang sinabi na senador, hindi na totoo yung sinabi niya. Oho. Doon sa House of Representatives, kung titingnan ninyo, ang pinaniwalaan naman nila, ang gustong papaniwalain, ay yung sinasabi naman Nung Bryce ng Hernandez. Bryce Hernandez na pumunta naman sa amin. Nakikita mo, sinasabi nila na hindi kanya totoo yung sworn statement ng mga diskaya. Opo. Bakit nila pinresent yung Mayor Vico ng Pasig? Hindi ba dahil sa kalaban niya yon? Ano naman nung aming presidente na Senado ngayon, yung Vico Soto? Hindi ba pamangkin niya? Pamangking yes po. O di may politika dito, di ba? Kaya mo lang ba sinasabi, kaya mo dinidiminish yung value nung Diskaya. sworn statement na yon dahil kalaban siya ng pamangkin mo sa politika. Yan ang problema. Yan ang problema, Vico, Tito Soto, tanga, di ba? Kaya nga, itong rally na magaganap sa September 21, napakahalaga dito. Dapat ma-execute ito ng tama dahil ito lang ang pag-asa natin para maligtas ang Pilipinas dito sa mga buhaya na ito. Dapat magawa ng tama itong rally na gaganapin sa September 21. At kung sino man nag-organize nito, sana tama ang pagkakaplano nila. Sana walang kulay na mga ibabaw. Sana ang mga ibabaw ay ang bandila ng Pilipinas. Kasi ito dahil nga alam nila na mayroon talagang pag-aaklas o mga pagkilos protesta na mangyayari, gumagawa na naman sila ng mga eksena, yung pagpapalit-palitin nila, lilituhin na naman nila ang taong bayan. Pero huwag kayong malilito, mga kababayan. Ang kalaban natin dito ay korupsyon at narinig natin yung mga kongresistang pinangalanan, pati Speaker of the House, Appropriation Chairman, pinangalanan po yun. At nakikita na natin na yun, totoo talaga yung sinabi ni BP Sara Duterte. At ang tao, galit na galit sa kanila ngayon. Dahil hindi na nila naloloko sa kasinungalingan nila. So ngayon, gumagawa talaga sila ng paraan, ng medyos, para makalimutan ng tao yung na parang gusto nila mangyari na walang mabura sa pangalan ng tao yung mga pangalan na binanggit doon sa Senate hearing. Na ngayon naman, iba na ang mag-iimbestiga, di ba? Kung ako siguro, dapat
Hindi ako magkukomment sa bahagi na yun eh. Opo. Sapagkat Kontek eh. kalaban ng aking pamangkin ito. Oho. Hindi siguro magre-recuse siguro ako eh. Hindi ikaw ang magbo-volunteer na palagay ko inedit ito. Sa aking palagay, maraming butas ito. Hindi ka dapat magsasabi ng ganon sapagkat magiging bias ka. Oho. Dahil kalaban niya ng pamangkin mo. Sa politika. Itingnan mo na lang. Tinawag si Mayor Bico sa House of Representatives. Hindi para magbigay ng testimony. Hindi Opo. para magbigay ng dokumentong makakatulong para makakuha ng maraming batayan. Nagsabi siya ng opinion niya Tungkol na sa mga diskaya. na sinungaling ang mga taong ito. Yes, opo. Ang opinion ba'y tinatanggap sa pagdinig? Oh. So, kitang-kita mo eh. Kitang-kita mo na binigyan talaga ng airtime si Vico Soto, ha? Para idiin ang mga diskaya. Wala tayong pakialam sa mga diskaya kahit sino pa sila. Wala tayong pakialam doon. Pero nakikita naman natin kasi dito, binigyan ng airtime si Vico Soto para pagbukaing malinis siya para madiin ang mga diskaya. Na mga diskaya nagdidiin ngayon doon sa mga kongresista na pinangalanan nila. So nakukuha nyo, parang nagkakaroon sila ng mga tawag dito. Kung sa concert, asher, di ba? Bago mapunta sa atin, may tagaharang muna tayo. Oo, para hindi na mapunta sa atin. Diyan muna, sa crowd, dapat diyan mapigilan na sila. Huwag na makarating sa atin. Di ba? Opinion mo yun eh. Sa bawat pagdinig, mapakorte man o ibang quasi-tribunal, quasi-judicial tribunal, ang opinion, dinabaliwala. Hindi tinatanggap ang opinion. Bakit kinakailangan siyang magpahayag ng opinion doon? O pagkatapos, hinahanap ko yung Bryce Hernandez. Kasi pinahiram sa House of Representatives at doon ay tumistigo. O ba't hindi na sinuli? Opo. Tinanong ko yun. Sabi ko, Mr. President, bakit hindi sinuli sa atin? Hindi ba? Ito yung sulat mo. Babasahin ko sa'yo. Opo. Oo. Paihiram ko sa inyo, sabi niya, pero pagkatapos ng hearing ninyo, ibalik ninyo ng madali, Opo. ligtas, dito sa Senate. O ba't pinanatili mo ka ako sa Quezon City QCPD? Sa kami. Sa Krami. Oh, sa Krami. Detention Center. Opo. Sa Krami. Bakit Custodial ganun? Center. Oh. Nag-request sa akin si Speaker eh. Teka muna. Nag-request si Speaker. So, ibig sabihin, malakas talaga sa kanya si Speaker. Kahit anong i-request ni Speaker, pagbibigyan niya, kasi nga, bakit? Sila naman talaga nagplano na palitan nila si Escudero para siya ang ipalit. Kaya kahit anong sabihin ng kanyang mga amo, si Marcos man yan o si Romualdez, syempre, gagawin niya. Ginagawa naman tayong mga tanga nito mga ito, di ba? Kaya nga ito napakagandang pagkakataon para magkaisa ang mga Pilipino. Maibalik natin ang dangal, ang sigla ng Pilipinas dito sa September 21 rally. Sama-sama hindi sa politika, kundi sama-sama dahil mahal natin ang bansa. So, yan po mga kababayan ang dapat mangyari. Magkaisa, walang kulay, walang politika. Opo. Yun na yung napanood namin na nagkaroon ng viral ngayon sa social media. Bakit pag na-request ni Speaker, sabi ko, sumusunod ka sa Speaker? Pero yun naman daw po kasi siya, na-request ng Bryce sa Kongreso. So bilang puno ng Kongreso, ay siya naman ata... Sino ba ang dapat magpasya kung saan siya madidetain? Yung na-contempt? O yung otoridad na nag-contempt? Yung nag-contempt. Kayo, nakastanding yung contempt order ng Senado. Hindi ka pwedeng mamili kasi ikaw ay nasa legal custody ng Senate. Iba na ngayon Sen. Iba ngayon. Pag sinabing gusto nilang pumili, hayaan mo. Kasi malakas sila kay Speaker. Hindi ka pa pwedeng kumontra kay Speaker dahil baka palitan ka na naman dyan. Hindi ka na maging Senate President. Diba? Yun nga ang purpose eh. Para mawala ka dyan at mapatahimik yung mga nagsasalita laban sa kanila. Nanganganib daw po siya doon, Sen. Kaya kapag hindi mo siya sinuli, binibigyan mo ng credentials sinasabi niya. Ayun. Sa mga tweet, sabi ko, hindi ko kayang tanggapin. Kaya hindi mo siya masoli dito. Naniwala ka na nanganganib siya dito Senado. Tatanggapin ba natin yan? Tayo Senado hindi natin kayang proteksyonan. Opo. Ito ngayon ang problema. Sabi ko,
medyo madidiscrush ang integridad ng ating inquiry dito pagka ganyan. Oo. Bakit ayaw mo siyang bigyan ng witness protection program at kinakailangang magsoli? Bakit si Hernandez, hindi mo siya sinabihan na magsoli ng perang katakot-takot na halos bilyon-bilyon ang Oo nga ipinatalo? pala, mas Syempre, kasi si Hernandez, ang mga sinasabi niya, pumapabor sa mga kongresista na pinangalanan ng mga diskaya. Ganon lumaro ang mga putang ina. 'Di ba? Ganon sila lumaro. Kapag hindi pabor sa kanila, ititigil nila yan. Gagawa sila ng paraan para maampat. Ha? Kumbaga sa tubig na tumatagas, aampatin agad nila para hindi mabuking yung kanilang kulay. So, yun po ang ginagawa nila. laki pala ang perde nun, ha? Oo. Bakit ganun? Oo. Ang daming sasakyan din nun. Nakikita nyo ba ang pagkakaiba ngayon? Oo nga Pagka po, no? nandun sa House of Representatives, kagyat na bibigyan ng witness protection kahit hindi siya magsoli. Kaya hindi kaya, kailangan magsoli ka muna. Tingnan po ninyo ang pagkakaiba. Oh, 'di ba? Tingnan po ninyo ang pagkakaiba. Oh. Una, nag-usap Vico Soto at si Romualdez. At bago ang kudita, nag-usap Marcos Jr. at si Soto, yung kanyang tiyuhin. Oh. So, anong tingin nyo? Tinatarantado tayo ng mga ito. 'Di ba? So, kung kailan matatapos na, masusukol na yung mga kawatan, pinalitan ang Senate President. Bakit? Kasi nga, si Romualdez na pangalanan, si Ko na pangalanan, at yung mga kampon niya, mga satanas na mga kongresista. O, kung hindi sila kasali doon, hindi sila kasali sa minumura natin. Kung sila ay matino, hindi sila kasali. Kaya dapat talaga wakasan na ang ganitong sistema. Sa September 21, mga kababayan, makikita nila ang galit ng taong bayan. At ito ang magiging senaryo sa tingin ko sa September 21. Maaaring sumiklab ito at maging dahilan ng People Power 3 na mapatalsik itong si Marcos Jr. Pero siyempre, hindi rin papayag yan na mapatalsik siya sa pwesto. Gagawa ng paraan yan. Pwede mag-declare siya ng martial law, pero di na uubre dahil galit na yung tao. Wala nang tiwala sa kanya. Kung ano man sasabihin niya, hindi na maniniwala ang tao sa mga sasabihin niya. 'Di ba? Kung halimbawa, mapatalsik si Marcos, most likely uupong presidente si VP Sara Duterte. Dahil yun ang sinasabi ng konstitusyon Yun ang sinasabi ng batas. Vice Presidente ang papalit pag nawala ang presidente. Maliban na lang kung mag-decide si VP Sara Duterte na or sino mang makapangyarihan sa Pilipinas na magdeklara ng revolutionary government. Di ba? Palitan ang kasalukuyang sistema ng politika sa Pilipinas, ng sistema sa Pilipinas, which is maganda yon. Di ba? Kung yun ang gagawin ni VP Sara Duterte, maganda, which is gusto naman siguro ni VP Sara Duterte. Di ba? So, it's either revolutionary government or papalit si VP Sara Duterte bilang Vice Presidente. So, alalahanin natin, mga kababayan, nagkaroon ng ganitong pagkilos dahil ayaw na ng tao sa pamumuno ni Marcos Jr. Ibig sabihin, lahat ng mga personalidad o kaalyado ni Marcos Jr. ekis na dito. So, ang pwede talagang iupo bilang presidente or prime minister man ay hindi naman gagaling sa grupo ni Marcos. It's either dito sa mga Dilaw or sa Duterte camp. Di ba? Kasi pero ang iniisip ko dito kasi kung Dilawan, wala. Oo. Wala bumapunta sa mga Dilawan kasi hindi yun naaayon sa batas kung mapupunta sa Dilawan. Unless magkaroon talaga ng revolutionary government at majority ng tao tinuturo yung isang Dilawan na personalidad. At malabong maging leader ang mga Dilawan dahil ayaw nilang palitan ng konstitusyon Ayaw nila. Against sila diyan sa pagpapalit ng konstitusyon kasi sila may gawa niyan. At kung ganoon, hindi papalitan ng sistema ng Pilipinas at pauupuin naman natin diyan Dilawan, wala silang gagawing pagbabago, walang mangyayaring pagbabago. Mauulit lang yung cycle. At kung magkataon man na magkagulo pa rin dahil ayaw ng mga Dilawan na yung mapipiling ipapalit sa kasalukuyang leader. 'Di ba? Natanggal si Marcos. 'Di ba? Most likely magkakaroon 'yan. Natanggal si Marcos, ayaw ng majority ng mga Pilipino, which is malabo mangyari, pero yun ay senaryo lang. 'Di ba? Marami ang kumukontra. Ayaw namin kay Duterte, kay Sara Duterte. Pwede magkaroon ng snap election. 'Di ba? Para manahimik itong mga magrereklamo kung sakaling si VP Sara Duterte ang ayaw nila na isa lang, 'di ba? Pero kung halimbawa man dadaanin sa botohan, sa tingin nyo, 'di ba? Sino mananalo? Sino mananalo sa snap election? Mananalo ba halimbawa si Leni Robredo paglabanin mo at si
si VP Sara Duterte, sino sa tingin nyo mananalo? Di ba? Ako naniniwala ako na kung sakali man na magkaroon ng eleksyon, si VP Sara pa rin. Kung lalaban si VP Sara Duterte, mananalo yan. Hindi matatalo yan. Oh. Kapag si VP Sara Duterte ang mananalo, kung halimbawa siya maupo, may pag-asa tayo. 'Di ba? May pag-asa tayo kasi ngayon nga alam niya kung anong gagawin eh. Sabi niya ayaw niyang sabihin kay Bongbong Marcos Jr. 'Di ba? Oh. Papayag yan si VP Sara Duterte na baguhin ang sistema ng Pilipinas. Oh. Kasi ang kailangan ng bansa natin ngayon ay total overhaul talaga eh. 'Di ba? Total restoration. Kasi grabe, malala yung cancer ng bansa natin, kleptospirosis na talaga eh. Ang daming magnanakaw, dapat maubos ang magnanakaw sa Pilipinas. 'Di ba? Oh, sana naman bilang ako isang vlogger, mga kababayan, ito lang ang aking kahilingan sa mga organizer ng rally na gagawin sa September 21. Sana maging mapayapa itong pagkilos na ito, ha? At sana walang mangyaring karahasan. Bantayan nyo yung mga mapagsamantala, napakarami diyan. Oo, lalo yung mga dilawan, yung mga tulad nito mga komunista, yun. Mga mapagsamantala yan. They will take advantage ng mga rally-rally. They take advantage nila yan. Marami dyan mga mapagsamantalang bida-bida. Katulad yung kanina, di ba? Sino yun? Si Ivy Lisa, Mendoza, na bida-bida. Dapat may plano kayo kung paano maiiwasan yan. Dapat kung may pupunta sa rally nyo, kayong organizer niyan, dapat kayo bida dyan. Kayo may kamao dyan. Di ba? Dapat pag may nakita kayo mga placard ng mga komunista, kunin nyo. Di ba? Pag may political party, kunin nyo. Pag may pangalan ng politiko, kunin nyo placard. Dapat, diyan sa rally na yan, walang kulay. Sabi nga ng hip hop community, walang kulay. Walang politika. O dapat, nandun tayo bilang isang Pilipino. Ang hawak natin, yung nararamdaman natin, isulat natin sa placard at ang bandila ng Pilipinas. Hindi yung mga placard ng kung kanino mga politiko at kung kanino mga partido. 'Di ba? Bantayan po natin 'yan. Magkita-kita tayo diyan. Dapat kung pupunta tayo sa rally na 'yan bilang isang Pilipino, hindi komunista, 'di ba? Hindi dilawan, hindi pinklawan, hindi mga Duterte. Kundi nagkakaisang Pilipino laban sa mga gago na nagpapahirap sa bansang ito. Because at the end of the day, mga kababayan, Pilipino pa rin tayo, isa kulay natin. Sana lahat na maganap sana lahat ay maganap sa mapayapang pamamaraan. At para walang maisasakripisyong buhay. Nagawa naman natin yan dati nung pinatalsik natin yung tatay niya, no? 'Di ba? May nangyari doon, may mga nangyari pero hindi ganoon karami yung casualty. So ayan, mga kababayan, ganyan po tayo paglulukuhin ng mga magnanakaw sa Pilipinas. Dinadivert ang issue para mapagtakpan yung kanilang mga pinagtatakpan at hindi mapunta sa kanila ang sisi pagdating ng araw. Na nakikita naman natin ngayon, kontrolado nila lahat. Kaya nga, ipinanganak itong rally sa September 21 para sumigaw sa lansangan, dyan sa Luneta, para ipakita na hindi tayo masaya dito sa mga ginagawa nila. And again, this is Pastor Judea saying thank you. God bless you all. And to God be the glory. Don't forget, like, share, subscribe, and comment dito sa pinag-usapan natin ngayon. Magandang araw po sa inyo lahat. Goodbye.